Good morning po. It's September 24. Yan. So, Wednesday. So, day 267 na po tayo ng ating pong daily devotion at tayo ngayon ay nasa Matthew chapter 7. So, inyo pong i-ready ang inyo pong mga Bible. Ayan. At pinamagatan ko po yung ating pong sharing, nakikinig at ginagawa. Ayan. Nakikinig at ginagawa. So, maaaring nakikinig tayo sa mga teachings ng ating Panginoon. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, atin ba itong ginagawa? Isinasapamuhay ba natin ang mga katuruan ng ating pong Panginoon? So again po, magandang umaga sa inyong lahat. So simulan po natin yung ating pong devotional time sa isa pong panalangin. So tayo po'y manalangin. God, Heavenly Father, Lord, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng inyo pong banal na salita. Lord, sa pagbubukas po namin at pag-aaral ng Kabanata 7 ng Mateo. Lord, we are praying, hinihiling na kami inyo pong gabayan ng inyo pong presensya through the Holy Spirit. Lord, buksan po ninyo yung aming pong mga puso at isipan sa mga katotohanan na aming pong aaralin sa umagang ito. Tulungan niyo po kami na hindi lamang namin pakikinggan ang inyo pong salita, kundi ito ay aming pong tutuparin, gagawin sa aming pong mga buhay. Ito po, Lord, ang aming pong samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang natin magsabi ng Amen. Ayan po. So, yung ating pong devotional ngayong umaga ay ang huling bahagi o last part po ng sermon ng ating Panginoong Hesus doon po sa bundok. Ayan. So, tanong ko sa inyo mga kapatid, so far, ano na po yung natatandaan po ninyong mga teachings ni Lord dito po sa account ni Mateo? Kung babalikan po natin ang chapter 4, ayan, Matthew chapter 4, sa verse 23, sinabi po doon na sa paglalakbay ni Lord, kasama syempre ng kanyang mga disciples as they traveled throughout the region of Galilee, tatlong bagay po ang ginagawa ng Panginoon. Una, nagtuturo. Pangalawa, nagpapahayag ng magandang balita ng kaharian ng Diyos. At kasama ng pagtuturo at magpapahayag ng magandang balita ay siya po ay nagpapagaling ng may sakit. Diba? Yun po yung sinabi po dun sa chapter 4 verse 23. So every kind of disease and illness. Ayan. So yun po yung ginagawa. Kaya pagdating po sa chapter 5, yan, dito na natin mababasa yung mga teachings. Actually, it's chapter 5, chapter 6, chapter 7. And chapter 7 is the culmination, the conclusion ng mga teachings ni Lord Jesus sa account ni Matthew. So, sa chapter 5, doon ang account ng Sermon on the Mount. Tapos, doon sinabi ni Matthew yung teachings ni Lord about what? The salt and light. Ano pa? Teaching about the law. Teaching about anger. Mga kapatid, kung ikaw po ay magalitin dyan at hindi po natin makontrol yung galit natin. Ano ang katuruan ng Lord about anger? Basahin po natin yung chapter 5, verse 21. Teaching about adultery. So, kung may extramarital activity, kasalanan yun mga kapatid. So, teaching about adultery, teaching about divorce, teaching about vows, mga pangako na
nakapako. Okay. Ayun, teaching about revenge. Yan, paghihiganti, teaching about love for enemies. And tinuloy yung teachings ni Lord sa chapter 6. Yung teaching about giving to the needy, teaching about prayer and fasting, teaching about money and possessions. So for today, ay ipagpatuloy po natin yung mga natitirang teachings ng Lord. So ang Matthew 7 po ay, again, nabanggit ko, ay nagsisilbing conclusion. So, hamon ito sa atin. Bilang mga mananampalataya at believers ng ating Panginoon, syempre kung ano yung kanyang tinuturo dito sa kanyang banal na salita, ay dapat lamang na atin pong gagawin. No? Hindi po pwedeng pakikinggan lang natin tapos hindi naman natin tutuparin yung kanyang mga katuruan. Dapat po, no, pinapakinggan natin at ginagawa natin. So, dito po sa chapter 7, sinimulan ni Lord ang chapter sa isang warning laban dun sa mga humuhusga. Di ba? So, do not judge others. Huwag kayong humatol para hindi rin kayo hatulan. Huwag kayong manghusga para hindi din tayo husgahan. Again, mga kapatid, hindi ito ibig sabihin na bawal na tayong mag-correct, no, sa kapatid po natin. Kung meron po tayong hindi yun paghuhusga, no? Hindi ibig sabihin na bawal na tayong mag-speak the truth. Di ba? It's our responsibility pa rin and accountable tayo sa kapwa natin, sa mga kapatid po natin, na kung meron po siyang mga ginagawa at nakita natin na hindi tama yung kanyang ginagawa, then hindi po yun panghuhusga. At ang totoo po is we are helping, no, that brother or sister na gumagawa ng kasamaan para atin silang tulungan. Di po ba na yun nga, makita nila at ma-realize nila na may mali silang ginagawa. So, iba po yung panghuhusga sa pagko-correct, no? And ito ay isang yun nga, no, yung umpisa ng chapter 7, no, ay warning. Instead, no, ang gusto kong sabihin po dito is yung nagkukunwari tayo, yung self-righteous tayo na wala na tayong ibang ginawa kundi yung mata natin napakalinaw para hanapin ang pagkakamali ng ibang tao. Pero, no, bulag tayo dun sa mismo nating pagkakamali. So, ang point lang dito, mga kapatid, is that dapat natin suriin, no, yung ating mga sarili. Sumunod po is about yung effective prayer. Di po ba? Ano po ba yung pagiging effective prayer? So, sa verse 7 and sa hanggang verse 11 naman. Di ba? Ang pagiging isang effective prayer is you keep on asking. Di ba? You keep on seeking. You keep on knocking. Ibig sabihin, maging persistent tayo. Hindi nangangahulugan, mga kapatid, na nag-pray na ako pero parang hindi pa rin, hindi sinasagot ni Lord. Ayoko na nga. Magtatampo na ako kay Lord. Hindi po. No? Ang tinuturo ng Lord na maging effective yung ating pong prayer ay magpatuloy tayo. No? Huwag tayong mag-quit. Huwag tayong sumuko. Diba? Ayan. So, keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. You know? And sabi nga dito, if we keep on asking, you will receive. If you keep on seeking, makikita mo. Kung if you keep on knocking, pagbubuksan ka. And syempre, ano pa? Golden rule. Di ba? So, sabi dito, do to others whatever you would like them do to you. Di ba? So, ayaw mo palang bastusin ka, huwag tayo mong bastos. Parang ganon. Di ba? And ang sumunod po is about the narrow gate. So, nagbigay dito si Lord Jesus ng isang malinaw na pagpili. Pumasok tayo sa makitid na pintuan sapagkat
ang maluwang daw na pintuan at ang malapad na daan na patungo sa kapahamakan. At nakakalungkot mga kapatid na marami po ang pumapasok po doon. Pero maliit ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay na walang hanggan. So, kaunti yung pumapasok po doon. So, ano po ang ibig sabihin? Alam natin ito mga kapatid na ang malawak na daan ay, syempre, dahil nga malawak, ay di madali, no? Oh. So, ito yung daan na walang tututol sa atin, sa gusto natin. Kahit na ito po ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ito yung sinusunod ng karamihan. Ito yung sinusunod ng mundo. Baga, we go with the flow. Di ba? So, samantala, ang makitid na daan, syempre, alam natin, mahirap. Nangangailangan ng discipline, nangangailangan ng pagtanggi sa sarili, no? At nangangako lagi tayo na susunod tayo sa katuruan ng Diyos. Kaya kukonti po yung pumapasok po doon sa makitid na daan. Dahil hindi nga po ito popular, no? Magkakaroon po tayo ng inconvenience sa buhay po natin. At alam natin na yung mga pumapasok sa makitid na daan ay ito'y landas na salungat sa agos ng mundo. And of course, binanggit din dito yung tree and its fruit. So, tanungin po natin yung ating mga sarili, ano po ba yung bunga sa aking buhay ngayon? Binanggit din sa chapter 7, yung pagiging totoong alagad. Ano po ba ang totoong disciple? Siyempre, the one who do the will of God. Kaya mga kapatid, no, hindi po sapat na marinig lamang po natin ang mga katuroan na ito ng ating Panginoon. Hindi sapat na yun nga, no, napapakinggan natin ang kanyang salita tuwing linggo or tuwing umaga sa ating pong devotional sharing. Bakit? Kasi sinabi ko na conclusion o yung culmination ito ng lahat ng mga teachings ng Lord, kasi ang isang tao daw na hindi gumagawa o nakikinig lamang pero hindi naman sinusunod, ay nagbigay si Lord ng isang talinhaga na katulad daw siya ng isang tao na nagpapatayo po ng bahay saan? Sa buhangin. Ngayon, nagkaroon po ng unos, ng bagyo, ng baha. Ano po ang nangyari sa kanyang bahay na tinayo sa buhangin? Siyempre, inanod, no? Nawasak. So, ang isang matalino na tao o wise ay dapat po, no, hindi lamang nakikinig pero ginagawa, sinusunod, no. Samantalang ang isang fool o hangal na tao nakikinig pero walang ginagawa. So, kapag maging katulad tayo ng tao na nagpatayo ng bahay saan? Sa matibay na pundasyon, sa bato. And always, di ba, ang rock is Jesus Christ, yung ating pong Panginoon. Ngayon, mga kapatid, tanungin natin yung ating mga sarili. Ano po bang pundasyon ang aking itinatayo sa aking pong buhay? Kung nagpapatayo ka ngayon ng bahay, saan? Sa bato o sa buhangin? Kaya madalas, di po ba, kapag mahina ang bahay po natin, nagkaroon lang ng problema, wala na, di ba? Magagalit na sa Diyos. Mawawala na sa church. Ayawan na. Pero dahil matibay tayo, nakakapit tayo sa bato kay Jesus Christ, kahit anong mangyari, no, magiging matatag po tayo. So, tanong ko sa inyo mga kapatid, nakikinig lang ba tayo sa salita ng Panginoon o isinasagawa po natin ang mga ito? Pinipili ba natin na ang daan, anong daan ang ano natin? Laging dalawa lang, di ba? Hindi pwede sa gitna. Anong daan ang dinadaanan natin? Yung nahihirap, ang hirap naman dito. Ang hirap maging disciple. O yung
mundo ang pinipili natin. At tayo po ay nagpapaanod sa malapad na daan ng mundo. Nawa mga kapatid, sa umagang ito, no, ay magkaroon po tayo lahat ng karunungan para itayo po natin yung ating pong buhay sa bato ng mga utos ng ating pong Panginoong Hesukristo. Para dumating man yung bagyo, dumating man yung unos sa ating pong mga buhay, tayo po ay mananatiling matibay at matatag. So, mag-reflect po tayo mga kapatid, no, sa mga teachings ng Lord. No? Balikan po natin ang chapter 5, chapter 6, chapter 7 sa mga teachings na ito ng Panginoon. So tayo po ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat po na kami ay china-challenge ninyo, hinahamon ninyo, Panginoon, pagdating po sa hindi lamang pakikinig ng salita po ninyo. Lord, hinahamon nyo kami na gawin ito, na tuparin ito, Panginoon, na sundin ito, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami sa mga oras na kami ay nakikinig lang, alam namin ang mga teachings nyo, pero hindi naman namin ina-apply sa buhay po namin. Madalas, Panginoon, nakakalimot kami na Lord, hinahatulan na namin yung aming pong mga kapwa. Mas inuuna namin, Panginoon, ang gawain ng mundo kaysa sa gawin ang mga utos po ninyo. Lord, napapakinggan namin ang inyong salita, pero we failed to follow it. No? We failed na gawin ang mga utos po ninyo. Kaya again, Lord God, anuman pong mga failures namin, mga mistakes namin, patawarin niyo po kami. And thank you dahil muli nagkaroon kami ng pagkakataon na i-remind kami, i-refresh kami sa inyo pong banal na salita. Lord, again, sa umagang ito, hiniling po namin na inyo kaming laging patnubayan at gabayan, Panginoon, na sa every situation na meron kami, yung kung may mga tukso, kung nanghihina kami, Lord God, wala kaming ibang gawin kundi manalangin, Panginoon. Kung may mga prayers kami na hindi pa nangyayari, Lord God, huwag kaming mag-quit, kundi patuloy lang kami na humingi. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na in your time ay ipagkakalob niyo po yung aming pong mga panalangin. Maraming salamat po. Iniling namin ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po mga kapatid sa inyo pong lahat.